Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming salamat sa lahat ng mga mantabay at nagbigay ng komento at patuloy na sumusuporta dito po sa ating ginagawang vlogging at lahat po ng inyong mga comments sa ating comment section ay binabasa po natin. Diyan po tayo kumukuha ng kaalaman sa ating pong ginagawang vlogging dito sa ating channel. Kaya tuloy-tuloy po tayo. Ang pag-uusapan natin ay yung kay Charlie Kirk at lungkot na mabalitaan at masaksihan kung paano po siya inassassinate ng tao na I think punong-puno po to ng galit, no? Maaaring na-offend niya o kaya naman ay nagkaroon talaga sila ng matinding disagreement. Kaya nga po mga kaibigan, hindi ibig sabihin na magkaiba tayo ng view o magkaiba tayo ng belief o ng perception. Hindi ibig sabihin na disrespectful na tayo doon sa tao. No, kung meron tayong disagreement, hindi dapat tayo maging disrespectful at ito ay mahantong sa pagpatay. So ito yung nakakalungkot, no? Hindi lang siya nagalit, no, doon sa tao kay Charlie Kirk, kundi humantong ito sa pagpatay, planado, no? At baka hindi lang ito dahil sa hindi lang ito sa personal na na motibo na na-offend siya, di ba? Kasi yung ginagawa ni Charlie Kirk, no, naiimbitahan siya or nagse-set sila ng isang mapayapang dialogo, no? Tandaan natin si Charlie Kirk ay isang Christian at siya po ay conservative commentator or activist at naniniwala po siya sa isang mapayapang dialogo na kung saan nakakatuwa kasi siya po ay boses at influencer ng kapanahunan natin na kung saan siya po ay tumatayo at lumalaban sa view ng katulad ng abortion, no? Alam naman natin, ako sa akin talagang no ang abortion. Kasi yung embryo o fetus, tao na yan buhay na yan di ba? Buhay. Kaya nakakatawa nga yung yung isang estudyante doon sa isang campus, no, kausap niya si Charlie Kirk. Tapos nagkakaroon sila ng discussion, tapos itong student, hindi raw yung tao, yung embryo, no, yung nasa sinapupunan ng isang babae, hindi raw yung embryo. Hindi raw yun buhay. So ano yung ginagawa ni Charlie Kirk? Siya po ay nag-educate sa maraming mga students. Siya po ay nagbibigay ng liwanag, no? Kaya nga sabi lagi niya sinasabi, tayo ay asin at ilaw. Sabi niya, we are the salt. The Christians supposed to be the salt and the light of this earth. Kaya ang ginagawa niya, nagpupunta siya sa mga campuses, mga universities, at doon siya nagkakaroon ng malayang dialogo sa mga estudyante. So, at hanggang sa nakilala po siya, bata pa lang to, no? 31. Tapos na-assassinate. At makikita naman natin kung ano po yung nangyari na assassination sa kanya. Ngayon, nagkaroon na po ng resulta. Yan po yung ipapakita ko po sa inyo sa maikling video na to, na kung saan yung yung suspected assassin ay nasa isang mataas na lugar at ang dami mga tinignan ng mga anggulo, yung bodyguard ni Charlie Kirk, maaaring person of interest, no? At makikita natin yung kanyang yung mga tao sa paligid, no? Yung nakakapagtaka kasi yung kanyang bodyguard parang hindi mapakali, titingin sa relo, titingin sa cellphone, tapos nabaril na nga tinamaan na nga ng bala si Charlie Kirk. Parang wala lang. Di ba dapat pag bodyguard ka, ikaw mismo yung sasalag dun sa bala nung kung sino man atake dun sa taong pinagsisilbihan mo, di ba? Ikaw yung, kung may bala man natatama dun, dapat sa iyo babangga yun, di ba? So hindi ko na patatagalin, guys, panoorin muna natin to at bago tayo magtuloy-tuloy. Bata pa to, no? Itong assassin na to. Pakinggan mo na, panoorin muna natin ito. So here you see the suspect ran behind that upper. Ayan.
upper building. He's going to come out on the right, moves to this far right corner. As he does, he's going to climb off the edge and then drop down to the ground. As he did that, he left some palm impressions. There's some smudges, some places we're looking to collect DNA. There's a shoe imprint where we believe the suspect is clearly identified as wearing Converse tennis shoes. Here you see the suspect after dropping off the building. He moved around across this grassy area, around the parking lot. After he crosses the street, this is where he moves over into the wooded area. This is the video evidence that we utilize to track his movements and to locate that firearm in that wooded area following the discovery of this evidence. Aha. So ayan yung ano guys, ano? Here you see the Makikita natin ito yung progress, no, ng suspect ran behind ng ginagawang investigasyon. At nahuli na nga nila yung suspect, no? Tapakita ko sa inyo guys, wait lang. Nahuli na nila, no? Talagang ang Diyos talaga mabuti, no? Naniniwala tayo na si Charlie Kirk ay isang alagad ng Diyos at sinamahan siya ng Panginoon. So ito yung alleged assassin, suspected assassin. Bata pa eh. Ito, ayan oh. Ang pangalan niya ay Tyler Robinson. Ito guys oh. Age 22. Ayan, na mugshot. So itong batang to, I think punong-puno siya talaga ng galit, no? Ng puot kasi hindi mo magagawang pumatay ng tao kung hindi ka punong-puno ng galit. 'Di ba? Katulad ng pinag-usapan natin, tayo may kalayaan tayo. Dito sa Pilipinas, 'di ba, may kalayaan tayo makipagdialogo ng mapayapa. Pero hindi naman dapat humantong sa pagkitil ng buhay. 'Di ba? Maraming nagsasabi na meron na premonition itong si Charlie Kirk, no? Meron nga nagsabi September, daw yun? Teka lang, sinod ko rito eh. September 6, no? Sinabi niya na, Jesus defeated death, sabi ni Charlie Kirk. Jesus defeated death so you can live. Ngayon lang buwan, no? September 6. So, para daw premonition na yun na hahantong siya dito sa kamatayan. Sa tingin ko, pag nakita ni... Siyempre, wala na si Charlie Kirk, no? Pero sa tingin ko, pag mabubuhay siya, sa tingin ko, papatawarin niya to si Tyler, eh. Tyler Robinson, kung ano man yung ginawa mo sa akin, no, pinapatawad na kita. Kasi yun yung command ni Jesus, eh. Forgive or love your enemies. Forgive those who sin against you. Diba? Talagang nakita ko itong si Charlie Kirk ay isang tagusunod ni Jesus. Radical, revolutionary disciple ni Jesus. Kaya nga nakikita natin na pinag-uusapan siya sa hindi lang sa Amerika, no, kundi sa buong mundo. Naapektuhan din ang bansang Pilipinas, ang mga kabataan dito sa atin. Dapat din magising. Kasi yung mga topic ni Charlie Kirk ay patungkol sa mga topic ng abortion, ano yung belief natin diyan, divorce, 'di ba? Belief sa gender equality and etc. Ano yung mga pananaw natin diyan, at dadalhin ka niya sa isang malayang diskusyon na mapag-iisip ka na, teka muna, oo nga, asan ba ako ngayon? Diba? Saan yung kalagayan ko ngayon? So, I need adjustment, I need direction, nais kong bumalik doon sa plano ng Diyos sa buhay ko. So, magkakaroon ng isang napakagandang revolution, freedom, sa isang taong makaka-encounter ng katulad ng ginagawa ni Charlie Kirk. Kasi naniniwala ako, na-encounter niya ang Panginoon. Na-encounter niya si Jesus. That's why ganun yung kanyang passion, ganun yung kanyang dedication and devotion sa kanyang ginagawa. So kahit anong makita niya dyan, kahit na meron threat, tutuloy siya, no? yung pusa ko. So tutuloy siya, hindi siya natatakot. Nakakatuwa, no? Kapag alam mo yung ginagawa mo, you have that kind of boldness. Kaya sabi dito, no, sa Psalm 106, iiwanan ko po ito sa inyo bago tayo matapos. Psalm 116, verse 15, sabi dito, precious is the sight of the Lord, is the death of His saints. Let me read it again.
precious in the sight of the Lord is the death of His saints. So, nakakatuwa, si Charlie Kirk, yung kanyang platform, yung kanyang influence, yung kanyang boses ay pinagamit niya sa Panginoon. At naniniwala ako na natapos niya yung kanyang mission sa kanyang buhay, yung kanyang purpose sa kanyang buhay. At sana tayo din, no? Bago tayo bumalik sa Panginoon, matapos natin kung ano yung purpose natin sa ating buhay, matapos natin kung ano yung ating mission dito sa mundo. Kaya, inaanyayahan ko kayo sa kahit anumang kalagayan ng buhay natin o estado ng buhay natin ngayon, always involve God in everything. Huwag po natin ilayo ang Panginoon. Kahit na nagkakaroon tayo ng problema o kaya naman tayo ay nananagana, hindi paraan yun para kalimutan ang Diyos. Always involve God in every day of your life, especially your decision. Kaya mga kabataan, kung ano man yung nararanasan natin ngayon, mga pressure, mga gusto nating gawin, okay? Tandaan natin, lagi nating isama ang Diyos sa lahat ng ating magagawin at sa ating mga desisyon. So, sa mga kabataan, sa mga magulang, sa mga young professional ngayon na makakapakinig o nakakita at nakasaksi, no, sa nangyari kay Charlie Kirk, maging tanda sa atin na maikli lang ang buhay. Life is very short. No? Charlie Kirk is 31 years old. Madaming nagluksa, no, pero nakakakita tayo ng mas marami pang Charlie Kirk na darating. Magkakaroon ng magandang revolution, no, sa Amerika, at hindi lang sa Amerika, maging sa buong mundo, na tayo mga Christian na tagasunod ni Kristo Jesus as disciples of Jesus Christ, ang gagawin natin ay maging, tulad ng sinabi ni Charlie Kirk, sinasabi niya sa Biblia, maging ilaw tayo at maging asin sa mundong ito. So ito po si Paces Raw, at kita-kita muli tayo sa susunod nating mga vlogging dito lang sa aking channel. Okay, God bless you guys. Bye-bye.